Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo ngayon sa may Intramuros Riverside Park. Hindi ko na mahintay na tumigil ang ulan. Simulan na natin ang pag-update sa ongoing pa rin na ginagawa na Pasig River Esplanade dito sa Intramuros area. Ano nang nangyari dito sa may boardwalk? Nasira na. Wala talaga nagtatagal ng mga project ng gobyerno dito sa atin. Sana magkaroon na ulit ng maintenance dito. Anyway, puntahan na natin ang ginagawa pa rin na Pasig River Esplanade Phase 1C. Tingnan natin kung natapos na ba yung finishing na ginagawa. So ayun guys, nakasarado pa rin dito, paakyat sa ramp. Mukhang hindi pa tapos yung ginagawa na finishing. Last week nga ay naipakita natin na unti-unti na nagbubukas yung mga commercial space dito sa ilalim. Kahit pala dito sa dulo, merong maliit pa rin na space. For storage na lang siguro yan. Pero yung karamihan dito ay pang commercial talaga. Ito pala yung daanan papunta sa may hagdan na paakyat sa taas. So ayun guys, ito na ngayon. Meron ng baluster at mukhang malapit na matapos itong bagong hagdanan. Para sa mga nagtatanong bakit may hagdanan dito, para yan sa mga manggagaling dito sa taas sa Binondo Intramuros Bridge. Ito ang pinaka-shortcut para mabilis silang makaakyat sa viewing deck na nasa taas. Kapag galing ka sa Binondo Intramuros Bridge, dito ka dadaan. So ayan guys, mukhang tumigil na yung ulan. Tingnan natin yung iba mga commercial space na nagbukas na. Mukhang may mga tenant na dito na magbubukas ng kanilang mga business. Iba-iba nga pala yung size ng bawat commercial space. Ito yung pinaka-regular size pero meron ding mas malaki nito. Dito naman yung mga restroom na ginagawa pa rin sa ngayon. Hala, ano yan? Bakit tumutulo galing sa taas? Katulad ng sinabi ko dati sa mga previous vlog na iipon ngayong tubig doon sa taas. Kapag umuulan, dapat talaga merong maayos na drainage. Siguro naman ayusin pa nila yan dahil ongoing pa naman ang construction.
Ito naman yung mas malawak na commercial space. Meron na nagbukas dito na iba't iba mga business. Para sa mga nag-comment na mga viewers natin na parang hindi raw maayos yung pagkakapwesto ng mga business dito, temporary pa lang naman kasi ito at ayusin din yan. So ayun guys, mabuti na lang at gumanda na ulit yung panahon. Dito naman sa kabilang side, may ilan na rin nagbukas ng mga commercial space. Sa mga susunod na linggo at mga buwan, pwede na talaga dito na kumain dahil may mga restaurant na magbubukas. Kahit umuulan, marami pa rin pumupunta dito sa Pasig River Esplanade Phase 1C. Akit muna tayo dito sa taas, tingnan natin kung natapos na ba yung finishing dun sa kabilang side. Ganito nga pala yung magiging itsura kapag tapos na yung finishing doon. So ayan guys, nakasarado pa dito dahil ongoing pa nga yung ginagawa, yung finishing. Yung kalahati pa lang kasi dito yung natapos na. Ito yung part na may tumutulo dun sa baba, siguro ayusin nila yan.
Magiging ganito na, mas smooth na ang flooring kapag natapos na. Tawid naman tayo dito sa kabila sa Pasig River Esplanade Phase 1A at B. Ito yung segment na masauna nang natapos at dinadayo na ito ng mga local at foreign na turista. Dito naman sa Phase 1A, iba yung design pero may sitting areas dito at fountain. Dito naman sa kabila ang Phase 1B. May fountain din dito, may mini garden at sitting areas. Mas maganda dito sa gabi kapag bukas na yung mga ilaw dito sa fountain. Tingnan natin dito sa dulo kung ginagawa na ba yung magiging karugtong ng Pasig River Esplanade papunta naman sa may Loton. So ayun guys, hindi pa nasisimulan yung bagong Esplanade project na ikukonek hanggang doon sa may Arroceros Park. Anyway, ang masasabi nyo sa latest progress ng Pasig River Esplanade project? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment at subscribe. Thank you for watching!